Baka nakawala tayong lintik na to! Gago! I'm having a meeting. Masayang binati ni Agnes yung mga engineers at contractors na dumating sa Oriental Ridge Estate para sa meeting nila kasama si Manuel na naghihintay sa conference room. Pagdating naman ni Leia sa opisina niya ay natulala ito habang iniisip niya si King at agad niyang pinagmasdan yung larawan ng anak niya na tinatago pa niya sa cellphone niya habang pilit niyang pinipigilan ang pagtulo ng luha niya at pilit niyang pinapaniwala ang sarili niya na kaya na niyang tiisin si King, kaya sinad niya sa isip niya na masaya na si King at masaya na din siya sa buhay niya sa pagpili niya kay Jacob na hindi na din siya kailangan ng anak niya. Nagulat ito nang biglang dumating yung abogadong kamiting niya kaya agad itong nagpanggap na parang okay lang siya. Pagdating naman ni Jacob sa opisina ay agad niyang nilapitan si Agnes kung saan sinabihan niyang asawa pala siya ni Johnny na pulis kung saan siya ang nag-handle sa kaso ng anak ni Samuel na hindi naman tinanggi ni Agnes. Pasimpleng sinabihan ni Jacob na napanood niya yung interview niya at mahusay ang asawa niya. Pangiting sinabihan ni Agnes na magaling talaga ang asawa niya at sobrang gwapo. Sinabihan ni Jacob na exciting yung trabaho ng asawa niya, sabay binili niyang sabihan niya ito kung may lead na si Johnny sa mga kidnappers dahil interesado siya sa kaso na para siyang nanonood ng prime documentary. Pasimpleng hiniling ni Agnes na wag niyang sasabihin yung aaminin niya sa kanya na pogi lang yung asawa niya pero gustong gusto lang niya ang limelight dahil gusto lang niyang magpasikat. Pero wala pa siyang nasusolve na kaso na puro pasikat lang si Johnny, sabay pa simpleng humingi ng pasensya dahil sinisiraan pa niya yung asawa niya kay Jacob. Agad naman niyang sinabihan na wala yun sa kanya, nabalitaan na lang niya ito kung may makuhang lead si Johnny, sabay umalis na ito. Natuwa naman si Agnes dahil nakumbinsi si Jacob sa sinabi niya sa mga sandaling yan. Balisa naman ang mga kagrupo ni Boying dahil nabawasan na naman sila nang kumampi siya kila Samuel. Sinabihan ng kaibigan ni Enzo ang mga kagrupo nila na baka wala talagang kasalanan yung pamilya ni Mike, kaya agad sinita ni Paulo ang anak niya at pinagsabihan niyang huwag siyang tutulad kay Boying dahil pinapaniwala lang siya nila Samuel para matakasan yung krimen nila. Galit na pinagsabihan ng isang kasama nila si Paulo na bantayan niya yung anak niya dahil baka isa siya sa mga susunod na traidor sa grupo. Agad namang pinasigurado ni Paulo na hindi yun kayang gawin ng anak niya. Matapang na sinabi ng kasama nila na lahat ng gustong sumunod kay Boying ay pwede rin silang lumayas. Tinanong naman ni Aling Bibina na papaano kung totoo pala yung mga sinasabi ni Samuel at paano kung mabubuting tao talaga sila na kinagalit ng iba nilang kasamahan. Saktong dumating si Leia kaya nadatnan niya silang nagtatalo, kaya diretsahan niya silang tinanong kung nakalimutan na nila kung bakit sila andoon, sabay pinaalala niyang binuo nila yung grupo nila para magtulungan, para makabangon at para makahanap ng hustisya, hindi para maghilaan pababa, lalo't alam nila kung ano ang pinagdadaanan nila na pare-pareho sila ng sitwasyon. Kaya hindi nyo mga panahon na mag-back out pa sila. Maaga namang bumangon si Arisa para magluto ng breakfast nila ni Enzo, sabay niligpit na din niya yung mga kalat ng binata. Sakto namang lumabas sa kwarto si Enzo na wala sa isip niya na andoon na si Arisa, kaya nakaboxer itong lumabas at umihi pa na hindi niya sinara yung pintuan ng CR, kaya nahihiyang magsalita ang dalaga pero naglakas loob siyang batiin si Enzo, kaya nagulat ito at dali-daling bumalik sa kwarto, kaya tumawa si Arisa sa mga sandaling yan. Agad namang pinuntahan ni Jacob ang kuya niya para ibalita na nakausap na niya si Agnes at mukhang pulpul yung asawa niya kaya hindi threat sa kanila. Nakinatuwa naman ni Roldan sabay tinanong niya kung nakita na niya si Samuel na agad namang sinabihan ni Jacob na hindi pa niya nakikita. Naiinis na sinabi ni Roldan na hindi nagpaalam sa kanya, sabay inutusan niya ang kapatid niya na i-check niya yung crypto wallet dahil baka may ginagawang kalokohan si Samuel. Galit na galit sila Roldan nang makita nilang nabawasan na yung pera na nasa crypto wallet kaya napamura ito dahil ninanakawan na sila ni Samuel. Transfer ni Samuel sa ibang account niya yung ibang pera habang nasa conference room siya para hindi halata na may ginagawa siyang kakaiba.
Tumakbo sila Roldan at Jacob sa opisina ni Samuel pero wala siya doon na agad silang sinabihan ni Rebecca na nasa conference room kaya dali-dali silang pumasok at pagpasok nila ay galit na tinanong ni Roldan kung ano ang ginagawa ni Samuel kaya agad itong tumayo at pinaliwanag niyang kausap niya yung mga engineers at contractors dahil hindi ito napansin nila Roldan at Jacob kaya natulala ang mga ito na agad nagpalusot si Roldan na napadaan lang sila sa conference room para mag-hi sa mga ito. Tinanong ni Samuel kung okay lang talaga sila kung meron silang kailangan na agad namang sinabihan ni Roldan na okay lang ang mga ito at sinabihan niya si Samuel na ituloy na niya yung meeting nila sabay sinabihan niya si Jacob na lumabas na sila sa conference room. Sa paglabas ng magkapatid ay nagtinginan sila Samuel at Agnes dahil plano nilang dalawa ang ginawa ni Samuel. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advanced episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advanced episode. Marami pong salamat.